Sa buhay ng tao, minsan nakakagawa tayo ng mali, bunga ng hindi matatag na kaisipan at emosyon. At ang madalas na dulot nito ay mas malaking suliranin lamang sa buhay. Nakakagawa tayo ng maling desisyon dahil sa tingin natin ay ito ang sagot sa kasalukuyang problemang hinaharap. Subalit ang mali ay hindi kailanman magiging tama. Ako si Noel, isang simpleng mamamayan na pilit ginagapang ang araw-araw upang makayanan ang mga hamon ng buhay. Bago ko po ituloy ang kwentong ito, nais ko munang sabihin na mga kabaryo, meron po tayong Facebook page na Kwentong Baryo Official. Isi-search nyo lang po yun at automatic lalabas na po yung channel natin. Doon din po ako nag-update ng mga nililimusan nating gamit, no? So, iisa lang po yun sa Kwentong Baryo natin at dito sa mga kwento ni Kabaryo. So, search nyo lang po, Kwentong Baryo Official. Yun lamang mga kabaryo, maraming salamat. Tuloy na natin ang kwento. Taong 1991, sa bayan ng San Fernando, Pampanga. Isa na akong pamilyadong tao sa panahong ito na merong 2 anak. Ang aking asawa na si Dina ay isang labandera habang ako naman ay isang sorbetero. Ang aking mga magulang ay nagmamay-ari ng 5 ektaryang palayan. Namana naman ito ng aking ama sa kanyang mga magulang. Ang aking ama na si Romeo ay may nag-iisang nakakatandang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Ramil. Pinamanahan lamang ito ng 2 ektaryang lupain ni Lolo. At dahil nga dito ay nagdamdam ng gusto ang tiyo Ramil ko. Tinanong nito kung bakit hindi pantay ang pagkakahati ng lupain. 2 lang naman silang magkapatid. Ang katwiran naman ni Lolo ay hindi daw kasi masinop at walda sa pera itong si Tio Ramil. Kaya naman ayaw niyang mauwi lang sa wala ang lupain at suga pa rin ito sa sugal at baka ibenta lamang ang mamanahing lupa. Sa pagkakatanda ko noong bata pa ako, ay hindi na maganda ang turing ni Tio sa amin. Hanggang sa namatay na lamang sina Lolo at Lola. Hindi na talaga nagbago ang tingin ni Tio sa amin. May anak si Tio na mas matanda sa akin ng ilang taon. Ang aking pinsan ay itago natin sa pangalang Ricardo. Magkasundo naman kami noong bata pa kami ni Ricardo. Ngunit nang nagbibinata na, ay nagbago na rin ang tingin niya sa akin. May 2 nakababatang kapatid ako na puro babae. Masaya ako dahil nakapangasawa sila ng mga profesional at lahat sila ay nakatira na sa Maynila. Hindi na nakialam ang mga kapatid ko sa lupain namin at pinaubayanan nila ito sa akin. Hindi naman sa nagyayabang kabaryo. Pero pinalaki kami ng aming mga magulang na mabait sa kapwa. Kahit sa huling hininga ng aking ama, ay hinabilin niya sa akin na huwag daw akong makipag-away sa aking pinsan. Lumaban daw ako ng patas kung kinakailangan. Mangyari kasi na sumunod agad ang aking ina. Makalipas lang ang 1 taong paglisan ni ama. Pero bago pa lumisan si ama, ay nagpaalam na ako sa kanya kung maaari ko bang ibenta ang 2 ektarya dahil balak ko itong gawing paupahan. Nakikita ko kasi sa aming lugar na dumadami na ang tao at mabenta ang mga paupahan, lalo na para sa mga estudyante. Nasa gilid lang kasi ng kalsada ang aming lupain. Malakas pa ang komersyo sa aming lugar. Batid ko rin kasi ang mga
problemang kinahaharap ng palayan. Para naman sa akin mas maigi na magpaparenta na lamang ako dahil isang construction lang at maghihintay na lamang ako ng renta buwan-buwan. At di hamak na mas malaki naman ang kikitain ko. Buo na ang aking plano dahil sinuporta naman ako ng aking mga magulang noong nabubuhay pa sila. Ako ay anak ng isang magsasaka pero nalinya ang sarili ko sa pagkahilig sa pagluluto at paggawa ng panghimagas. At ang pinakapaborito kong ang gawin ay ang paggawa ng sorbetes. Bala ko rin kasing gawin itong malaking negosyo kapag natapos na ang konstruksyon ng paupahan. Nang magkasakit si ama ay itinigil niya na ang palayan kaya nakatenga na lamang ito. Ayaw ni ama na ihinto ang palayan pero ang dalawa kong mga kapatid ay nagkumbinsi sa aming mga magulang. Sila na ang bahala sa lahat ng pangangailangan ng aming mga magulang. Simula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaki pati sa mga luho nila. Nahiya nga ako sa dalawa dahil ako ang panganay. Pero alam nila ang aking plano sa lupa kaya nakasuporta lang sila sa akin, kabaryo. Napakaganda na ng takbo ng aming buhay. Kahit naglalako lamang ako ng sorbetes at labandera ang aking asawa, ay masaya naman kami at hindi naman kami naghihirap. Ang mga kapatid ko na rin ang nagpapaaral sa aking mga anak. Mahal na mahal nila ang mga bata. At kahit pumalag pa ako, sa nais nila ay talagang nagpupumilit ang dalawa. Tinuring kasi nila na malaking utang na loob ang pagpaparaya ko sa kolehiyo upang sila ang makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho sa Maynila. Sa katunayan niyan, kabaryo, bawat kaarawan ng aking mga anak ay talagang nilalaanan nila ng malaking halaga. At sa tuwing mapapansin nila na nagpapakita na naman ako ng pagkaya ay niyayakap nila ako at laging sinasabi na sino-sino pa ba ang magtutulungan kundi kami-kami lang na magkakapatid. Subalit ang magandang takbo ng aming buhay ay biglang nagbago. Nang yumao ang ama ni Ricardo na si Tio Ramil dahil umano sa awayan sa may sugal. Nasaksak ito sa may sabungan at tumakas ang may gawa. Ang 2 ektaryang lupain ay napunta na kay Ricardo at patuloy pa rin itong sinasaka kahit sa kabila ng pagkalugi gawa nga ng pinangsusugal lang ng kanyang ama ang kinikita ng palayan. Gawa nga na nakatenga lang ang lupain namin dahil naghahanap pa ako ng bibili. Nakiusap muna ang aking pinsan na kung maaari daw ay gagamitin muna niya ang 2 ektarya habang hindi pa naman ito nabibenta. Nagkatinginan kami ng aking asawa dahil hindi namin inaasahan ang kanyang sadya. Hindi naman kasi ito nagagawi sa bahay. Maliban lang sa araw na iyon na bigla itong bumisita. Maayos naman ang pakikiharap ng aking pinsan. Humingi pa nga ito ng pasensya kung bakit nag-iba ang turing niya sa akin. Ang ama niya kasi ang dahilan. Pinagbabawalan daw siya na makisama pa sa akin ng maayos, gaya nung mga bata pa kami. Sa totoo lang, kabaryo, sabik rin ako sa magandang pakikitungo sa akin ni Ricardo. Naging malapit talaga kami noong mga bata pa. Kami lang kasi ang mga anak na lalaki sa 2 pamilya. May isang kapatid na babae si Ricardo, ngunit ng ibang bansa na ito. At iyon pa nga ang laging nagpapadala ng pera upang isalbalagi ang palayan nila na kumikita naman pero nauubos lang sa pagsusugal.
Sa araw ding iyon ay napapayag ako sa gustong hiling ni Ricardo. Gawa nga sa pangakong ititigil din niya ang pagsasaka sa lupa kapag may bibili na nito. Noong nasabi ko sa mga kapatid ko ang nangyari ay pumalag sila dahil kilala nila ang ugali ng aming pinsan. Subalit huli na ang lahat, kabaryo, dahil pumayag na ako. Gaya ng aking inaasahan, dismayado sila sa naging desisyon, ngunit umasa rin sila na hindi liliko ang pag-iisip ni Ricardo. Ang kinakatakutan ng aking mga kapatid ay nangyari na. Makalipas kasi ang 1 taon, ay nakahanap na ako ng bibili sa lupa. Sa tulong na rin ng isa kong kapatid. Nang sabihan ko naman si Ricardo na may bibili na ng lupa, ay nakiusap naman ito na patapusin muna ang anihan. Siyempre hindi ko naman agad babawiin ang lupa dahil may aanihin pa ito. Kaya naman naghintay pa ako ng 2 buwan para dumating ang anihan. Mabuti na lang ay napakiusapan ko pa ang bibili at pumayag naman ito. Lumipas na ang 2 buwan, kabaryo, at natapos na nga ang anihan. Isang araw, binisita ko ang lupain. Medyo may kalayuan din kasi ito sa aking bahay. Nagulat na lamang ako dahil may nag-aararo sa lupa. Nang aking tanungin ng mga tauhan doon, ayon sa kanila, inihahanda na ang lupa para sa pagtatanim ng binhi sa susunod na buwan at utos daw iyon ni Ricardo. Nagulat naman ako dahil hindi naman yon ang napag-usapan namin ng aking pinsan. Kaya naman minabuti ko na sadyain ito sa kanilang bahay. Baka nagkamali lang ang mga tauhan niya. Nagbigay galang naman ako at kinausap ng maayos itong si Ricardo kung bakit pati yung lupain ko ay pinaararo niya pa rin. Naumpisa na eh. Sayang naman kung hindi tataniman. Huwag kang mag-alala, Noel. Sa susunod na anihan, bibigyan kita ng 2 sakong bigas. Tugon dito ni Ricardo. Pero di ba may usapan na tayo? May bibili na kasi ng lupa, insan. Wika ko naman sa kanya sa malumanay na boses. Tumaas ang boses ni Ricardo at sinabihan pa akong makulit. Pinigilan ko ang aking sarili hanggang sa nasabihan ko siya na wala siyang kwentang kausap. Sa sandaling ito ay lumabas na ang tunay na intensyon ni Ricardo. Ayon sa kanya, nararapat lang naman daw na mapasa kanya ang 2 ektaryang lupa dahil panganay ang kanyang ama. At isa pa, hindi ko naman daw ginagamit ang lupa. Maging kontento na lamang daw ako sa 3 ektarya. Hanggang sa nagkasagutan na kami at sa galit ni Ricardo, ay kinuha niya ang kanyang mahabang baril at tinutukan ako. Sa pagkakataong iyon, kabaryo, ay umalis na lamang ako. Dahil baka kung ano pa ang magawa nito sa akin. Unang pumasok sa isip ko ay ang mga anak ko. Paano na lang kung mamamatay ako ng maaga? Napatawa pa ang aking pinsan habang papalis na ako ng kanyang bahay. Malungkot ko namang ibinalita kay Dina ang nangyari. Pigil naman sa galit ang aking asawa dahil ayaw niyang marinig ng mga anak namin ang kanyang pagmumura. Inabisuhan ko na lang ang aking asawa na wag na lang namin sasabihin sa aking mga kapatid. Umaasa pa rin kasi ako na baka hindi lang maganda ang timpla sa araw na ito ni Ricardo at sa susunod na araw ay magiging ayos na ang lahat. Gayunpaman, naghintay muna ako ng ilang araw bago ko tuluyang bumalik sa bahay nila. Sa muli kong pagbabalik ay hindi na talaga ako pinapasok ni Ricardo. At binabantaan pa ako nito na babarilin ako kapag hindi raw ako umalis. Tila wala na talagang balak ibalik
ni Ricardo ang aking lupain. Kaya naman agad akong nagtungo ng barangay upang ireklamo ang aking pinsan. Imbis na suporta ay kinampihan pa ng kapitan ang kahangalan ni Ricardo. Napag-alaman ko na magkumpare pala silang dalawa. Kinabukasan naman ay nagpunta na ako sa aking lupain. Sinubukan kong pigilan ang halos patapos na pag-aararo sa lupa. Alam din naman ng mga tauhan ni Ricardo na akin ang lupang iyon kaya tumigil naman sila. Pagsapit ng hapon ay sumugod si Ricardo sa aking bahay. Napapasigaw at napapatakbo pa sa takot ang aking mga anak na naglalaro sa bakuran dahil biglang nagpaputok si Ricardo ng baril. Napakalakas naman ang kanyang loob dahil may baril siya at kakampi niya, ang Kapitan Del Barrio sa amin. Pilit naman ako na nakiusap na kung maaari ay umalis na siya dahil kung hindi ay tatawag na ako ng pulis. Ngunit hindi natinag si Ricardo. Naghamon pa ito na tawagin ko daw ang lahat ng mga pulis sa aming lugar. Hindi daw siya natatakot. Upang matigil na siya, ay pumasok na lang ako ng bahay at nagsarado na ng pinto. Awang-awa na kasi ako sa aking mga anak dahil nanginginig na sa takot. Umaga ng sumunod na araw ay nagpunta agad ako sa presinto ngunit nasipat ko ang mga pulis at ang hepe nila na kausap at nagtatawanan pa sila ni Ricardo. Napakuyom na lamang ako ng aking mga kamay sa galit na naramdaman. Sa itsura nila, alam ko na hindi ako kakampihan ng mga pulis at walang mangyayari kung magrereklamo pa ako. Kinagabihan sa araw na iyon ay nasipat ko naman sa labas ang pabalik-balik na sasakyan ng mga pulis. Tila nagmamasid dito sa aming mga galaw. Ang alagad ng batas ay siyang naging banta sa aming buhay. Isang tanghali, habang naglalako ko ng aking sorbetes ay may dalawang pulis na lumapit sa akin. Bumili pa sila ng aking paninda. Pinagbigyan ko naman ang mga ito. Napakainit talaga ng panahon. Sana walang dumagdag sa init na nararamdaman. Dahil isang bala lang, talagang tapos sila. Wika naman ng isang pulis at nagtatawanan pa sila. Sinabi ko na lang na libre na ang sorbetes at umalis na ako sa lugar. Lumagotok na lamang ang aking mga ngipin sa galit habang tulak-tulak ko ang kariton ng sorbetes ko. Sa pag-uwi ko sa bahay ay dumagdag pa sa init ng aking ulo si Dina. Dahil tinatanong niya na ako tungkol sa lupa. Hindi ko man intensyon ay nasigawan ko ang aking asawa kabaryo. Natigilan si Dina at agad naman akong humingi ng patawad. Sa mga nakaraang araw ay hindi na naging maganda ang aming pang-araw-araw. Dahil may mga pulis na laging nakamasid sa akin. Hanggang sa hindi ko na natiis itong si Ricardo. Sinugod ko na siya sa kanyang bahay. Dala-dala ang aking itak. Wala na akong takot ng mga sandaling iyon. Kahit pa na may baril ito. Nagkasagutan kaming dalawa na may matataas na boses. Lingid sa aking kaalaman ay sumunod pala sa akin si Dina at pilit akong inaawat. Nagmamakawa na ang aking asawa kay Ricardo dahil nakatutok na ang baril nito sa akin. Hindi ko na kinaya dahil lumuhod na si Dina sa lupa. Inakay ko na ang aking misis at nagpasya na umuwi na lamang. Sa aming paglalakad pauwi ay humingi ako ng paumanhin sa aking asawa. Nadala lamang ako ng galit kaya ako nagawang sumugod. Dahil sa pangyayari,
Nagdesisyon ang aking asawa na aalis muna kami sa lugar upang palamigin ang sitwasyon. Noel, hindi ko na kaya to. Baka sa susunod, may mangyari ng hindi maganda sa atin. Wika ni Dina sa akin. Bago matapos ang gabi ay napagkasunduan namin na doon muna kami sa probinsya ni Dina sa Aurora. Makalipas ang isang araw, ay tumungo na kami sa isang bayan sa may Aurora. Kampante naman ako dahil mabait ang mga magulang ng aking asawa. May kalakihan din ang kanilang bahay kaya kasya kami doon na buong pamilya. Upang hindi kami maging pabigat ay bumili ako ng mga kagamitan para sa paglalako ng sorbetes. Pinayuhan naman ako ng aking mga biyanan na sumangguni sa abogado. Gagawin ko naman iyon pero kailangan ko pa ng malaking halaga. Ayaw ko din naman na umasa na naman sa mga kapatid ko. Nagpadala ako ng liham sa aking kaibigan sa may Pampanga na si Tonyo at humiling na matyagan ang aking lupain na inagaw ni Ricardo. Makalipas ang mahigit isang buwan, ay nakatanggap ako ng liham mula kay Tonyo. Ang sinasabi nito, ibinenta raw ni Ricardo ang 3 ektaryang natirang lupain sa akin. Dahil sa aking nalaman, ay halos sumabog na ako sa galit. Kalabisan na ang lahat ng ito. Inangkina ni Ricardo ang lahat ng mga lupain. Halos gumuho ang mundo namin ni Dina. Dahil sa lupain na yon, nakasalalay ang kinabukasan ng aming mag-anak. Isang araw habang ako ay naglalako ay may isang lalaki na tila pamilyar sa akin. May kausap ito sa gilid ng kalsada. At nang mapalingon ito sa akin ay agad itong kumaway at ngumiti. Tama nga ako sa aking nakita. Si Tio Emong pala. Tiyuhin siya ni Dina. Isa pa lang ang anak ko noong huli kaming nagkita. Hindi rin kasi ito namamalagi ng matagal sa Aurora. Matapos ang maikling kamustahan ay niyaya niya akong mag-inuman. Subalit tumanggi naman ako dahil may nilalako pa ako. Inakbayan ako ni Tio Emong at siya na daw ang bahala sa aking mga panindang sorbetes. Laking gulat ko na lang dahil nagtawag ng mga tao si Tio Emong. Kahit hindi ito namamalagi sa lugar, ay dito naman siya ipinanganak at lumaki kaya halos lahat ay kakilala niya. Ipinakilala niya rin ako na asawa ng kanyang pamangkin na si Dina. Sa araw na iyon kabaryo ay biglang dumami ang mga parokyano ko. Dahil nasarapan daw di umano sa tinda kong sorbetes. Purong-puro daw ang pagkakagawa nito at karamihan sa kanila ay humiling na maglako ako araw-araw. Kahit papaano ang mabigat kong dinadalang suliranin ay napagaan dahil sa pagkaubos ng aking paninda. Bandang 1:00 nang dumating kami sa bahay ni Tio Emong. Inaya niya akong mananghalian at pagkatapos ay kumuha ng lambanog si Tio at napangiti pa ito. O Noel, ubusin natin to sambulat sa akin ni Tio. Nagsimula din ang aming inuman. May pamilya na rin pala itong si Tio. Akala ko kasi nung una, tatandang binata ito dahil halos 20 taon ang agwat nito sa akin. Masayahing tao si Tio at palabiro. Nabanggit ko nga sa kanya na ang nangyari noon na hinahabol na siya ng itak ng ama ni Dina. Dahil sa pagkapalabiro nito, humalakhak naman ang tawa ng malala itong si Tio. Eto naman kasing si Manong Pilisimo, 100 salita lang yatang nabanggit nito simula nang ipinanganak sa mundo.
daig pang pipe sa pagkatahimik. Naririnig ko lang ang boses niya kapag naiipit. Patuloy na wika at pagtawa ni Tio. Ngunit dumating rin sa oras na naging seryoso na ang aming usapan nang maitanong niya kung bakit kami nasa Aurora. Noon pa man ay sobrang gaan na ng loob ko kay Tio. Kaya naman buong tapat kong inilahad sa kanya ang dahilan kung bakit kami nasa kanilang lugar. Matapos niyang malaman ang lahat, ay tumabi sa akin si Tio at natahimik ng ilang saglit. Inakbayan niya ako at nagwika ito na tutulungan daw niya ako upang malutas ang aking problema. Nagtaka naman ako dahil walang kakayahang pinansyal si Tio. Ang trabaho nito ay kargador sa palengke. Subalit ibang tulong ang inalok niya sa akin. Barang Noel, barang, yan ang solusyon sa problema mo. Pabulong na wika sa akin ni Tio. Napatingin naman ako sa kanya dahil hindi ko inaasahan ang bagay na iyon. Batid ko ang napakaseryosong mga mata ni Tio sa pagbanggit niya sa mga katagang iyon. Umiling ako at hindi sumang-ayon sa kanyang suwestyon. Pag-isipan mong mabuti, Noel. Tatapatan natin ang ginawa ng pinsan mo sa'yo, sa pamilya mo, at lalong-lalo na sa mga anak mo. Sambit pa dito ni Tio Emong. Habang papauwi na ako, inisip kong mabuti ang sinabi ni Tio. Pero alam ko na napakasamang bagay ang pambabarang. At saka, hindi rin lubusan ang paniniwala ko sa bagay na iyon. Nang ako'y nakarating na medyo nahihilo pa, nakita ko na itong si Dina sa likod bahay. Nakatulala ito habang umapaw na ang sabaw ng kanin na sinasaing. Agad kong tinawag si Dina at dali-dali niya namang binuksan ang kaldero. "Oh, dumating ka na pala. Magpahinga ka muna at magluluto lang ako." Wika noon ni Dina. Kita ko sa mga mata ng asawa ko ang kalungkutan. Alam ko na labis niyang dinamdam ang nangyari sa aming pamilya. Papanhik na sana ako ng kwarto. Nadaanan ko ang mga bata sa may silid nila habang nagkwekwentuhan. Tumulo na lamang ang luha ko sa aking narinig. Nakatanim pala sa kanilang isipan ang pangarap namin na magkaroon ng malaking bahay, malaking paupahan, kotse at makapag-aral sila sa Maynila. Ang lahat ng iyon ay naglaho dahil sa pagiging gahaman ni Ricardo. Hindi man lang siya naawa sa mga bata. Pumasok ako ng kwarto namin at doon ko na ibuhos ng gusto ang silakbo ng aking nararamdaman. Awang-awa na ako sa pamilya ko noon, kabaryo. Hindi kakayanin ng pagiging sorbetero ko ang malaking gastusin kapag tumuntong na ng kolehiyo itong mga anak ko. Bigla namang sumagi sa isip ko ang sinabi ni Tio Emong. Napakahayop ni Ricardo. Walang pinagkaiba sa kanyang ama. Hinding-hindi ako makakapayag na tuluyang masira ang pangarap ng mga anak ko. Gagawin ko ang lahat, alang-alang sa aking pamilya. Mga tapik sa aking balikat ang naramdaman ko. Ginigising na pala ako ni Dina upang maghapunan. Nakatulog pala ako sa pag-iisip at dala na rin sa alak sa aking katawan. Habang kumakain kami, naglalaro naman sa isip ko ang paghihigante kay Ricardo. Nawala na nga ang ngiti sa mga mata ni Dina. Ayaw ko naman itong mangyari sa aking mga anak. Kaya humanda ka, Ricardo. Mangyari na ang dapat mangyari. Hindi ko pinaalam sa kanila
ang aking balak. Dahil kikilos na ako ngayon ng palihim. Tama na ang pagiging mabait. Mas mabuting walang alam ang pamilya ko upang hindi sila mag-alala at madamay. Kinabukasan, upang hindi maghinala si Dina, ay naglako pa rin ako ng sorbetes. Bandang 2:00 na ng hapon, naubos ang aking paninda. Dumiretso na nga ako agad sa bahay ni Tio Emong. Nang makita niya naman akong paparating na ay tumayo agad siya. Nagkasalubong ang aming paningin na parehong seryoso. Tila alam na ni Tio ang aking pakay. Kaya naman sumenya siya at pinasunod niya ako sa likod bahay. May maliit na kubo doon at nakakandado pa. Binuksan ito ni Tio at agad kaming pumasok. Nanlaki naman ang mga mata ko, kabaryo, sa aking nakita sa loob ng bahay na iyon. Napakaraming garapon na may laman na iba't ibang uri ng insekto. May mga libreta din sa maliit na mesa at mga kandilang itim. Base sa aking nakikita, ay kagamitan ito ng isang mambabarang. Gulat naman akong napatingin kay Tio. Oo, Noel, isa akong mambabarang. Kaya kung napapansin mo, hindi ako namamalagi dito dahil lihim ang ginagawa ko. Wika dito ni Tio Emong. Ang buong akala ko kasi ay dadalhin ako ni Tio sa isang mambabarang. Subalit, siya pala mismo ang taong iyon. Paglalahad pa ni Tio, siya lamang sa kanilang angkan ang may karunungan sa barang. Ang nakakaalam lang nito ay ang kanyang asawa. Inilihim niya ito sa kanyang pamilya dahil alam niya na taliwas ito sa kanilang paniniwala. Ayon pa sa kanya, kayang-kaya niya raw paabutin ang barang sa San Fernando. Dahil hindi naman ito tawid dagat, natigilan muna ako saglit. Ngunit sa isip ko, mas mabuti nga siguro na si Tio ang gagawa ng pambabarang. Dahil alam ko, nakakampi ko ito ng buo. Kinuha na ni Tio Emong ang buong pangalan ni Ricardo at ang eksaktong lokasyon nito. Hindi na rin kami nagtagal sa loob at pinayuhan niya ako na umuwi na. Siya na lamang daw ang pupunta sa amin upang ibalita kung ano ang resulta sa ginawa namin. Habang naglalakad ako pa uwi ay hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng konsensya. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang ginawa sa amin ni Ricardo, ay mas mabuti pang mawala na lamang siya sa mundo. Habang gumugulong ang oras ay hindi naman ako mapakali. Pinilit ko naman na maging normal lang ang kilos. Dumaan pa ang 2 araw. Hindi ko na nakikita si Tio. Kahit sa palengke o kahit sa angmang lugar ay hindi ko talaga ito nakikita. Gustong-gusto ko na siyang puntahan pero sinunod ko pa rin ang kanyang sinabi na siya na ang pupunta sa akin. Hanggang sa 3 araw na ang lumipas. Isang gabi, habang nasa gilid ako ng bahay, kung saan ko ginagawa ang aking sorbetes, ay may narinig akong sit-sit. Nagpalinga-linga ako sa paligid hanggang sa may gumalaw na dahon. Nakita ko na nakakubli si Tio sa isang puno. Mabilis ko naman siyang nilapitan at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa likod ng puno. Sumenya siya sa akin at agad naman akong lumapit. Demonyo pala ang pinsan mo, Noel. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Wika dito ni Tio. Medyo madilim kasi kaya tinitigan ko siya ng gusto. Namamaga pala ang kanyang kabilang pisngi. Sumambalik daw sa kanya
ang pambabarang na ginawa niya kay Ricardo. Mabuti na lang at nalabanan niya ito agad. Noong gabi na isinagawa niya ang pambabarang, ay kinabukasan nagising na lamang siya na namamaganang gusto ang kanyang pisngi. Nagkasugat pa nga ito dahil sa kagat ng isang insekto. Sobrang bigat at labis na kirot ang kanyang naramdaman. Mabuti na lamang daw ay naagapan niya ito. Hinala ni Tio. Nagpatulong agad si Ricardo sa isa ring mambabarang. Kung ganoon niya ito kabilis na isagawa, ibig sabihin ay dati pa meron ng kakilalang mambabarang si Ricardo. Noel, mag-iingat ka. Tiyak, alam na ng pinsan mo ang lokasyon ko. At kapag nalaman niya na nandito rin kayo, malamang pupuntiryahin ka din niya. Babala dito ni Tio. Ngunit nag-abiso naman siya na kapag may nararamdaman daw ako na kakaiba sa katawan ko o kung sino man sa aking pamilya, ay agad ko daw siyang puntahan. Hindi na rin nagtagal si Tio at umalis na. Sa sandaling iyon ay nakaramdam ako ng takot para sa aking pamilya. Ano na naman bang kapalpakan ng nagawa ko? Nagsisisi tuloy ako kung bakit ko pa iyon ginawa. Makalipas ang 2 araw ay nakita ko na si Tio sa palengke. Medyo maayos na ang pisngi nito. Sa aming pag-uusap ay pinayuhan ako ni Tio na puntahan si Mang Cesar. Isa itong albularyo. Isang guni ko raw sa kanya ang lahat-lahat. Kailangan na magkaroon daw ako ng proteksyon at ang aking pamilya bago pa man kami maunahan ni Ricardo. Hindi na nga ako nag-atubili noon, kabaryo. Pinuntahan ko ang itinuturong lugar ni Tio Emong. Ang bahay na may maraming tanim na dama di noche. Yun ang palatandaan sa tahanan ng albularyo. Sa aking pagdungaw sa bakod ay nakita ko agad ang isang matanda sa balkonahe na humihit-hit na ng tabako na gawa sa dahon ng buli. Nakatagilid ang matanda at nagbigay galang na ako. Malugod naman ako nitong pinapasok sa pamamagitan ng pagsenyas. Magandang hapon sa iyo, iho. Ano bang may paglilingkod ko? Bulalas dito ng matanda. Ikaw po ba si Mang Cesar? Tanong ko rito. Nag-usap kami ng matandang albularyo at inilahad ko sa kanya ang aking sadya. Nako, si Emong na naman. Kahit kailan talaga, hindi na nagtanda ang mambabarang na yan. Sambit dito ni Mang Cesar. Magkakilala pala silang dalawa. Ayon sa matanda, kahit na mambabarang si Emong ay hindi naman ito masamang tao. Sa katunayan, sa kanya ito humihingi ng tulong kapag nalalagay na ito sa alanganin. Hindi naman niya kayang saktan si Emong o kalabanin dahil inaanak niya ito. Matalik na kaibigan ni Mang Cesar ang ama ni Tio Emong. Hindi na rin kasi iba kay Mang Cesar si Pilisimo, ang ina ni Dina, kaya nangako naman ang matanda na tutulungan niya ako. Pero magagawa lang niya iyon kapag nagbigay alam kami sa pamilya ko. Malamang magtataka ang pamilya ko kung ano ang ginagawa ng isang albularyo sa aming bahay. Pinaghintay muna ako ng matanda habang kumukuha ito ng mga gamit. Habang naglalakad kami ay halos kumalas naman ang aking kaluluwa sa gulat. Humalakhak naman ng tawa si Mang Cesar. May isang lalaki kasi na biglang lumitaw sa aming unahan. Isang lalaki na napakalaki ng katawan at puno ng peklat ang mga kamay at braso nito. Kahit ang muka ay markado, ang mga sugat nito sa napakaraming labanan. Ipinakilala sa akin ni Mang Cesar si Mando,
ang kanyang nag-iisang anak na isang antingero. Inaasahan na kasi ni Mang Cesar na ang paghihigante ay hihigatan nito ang nagawa ng paghihigantihan. Malamang hindi lang pambabarang ang gagawin ni Ricardo. Kaya kailangan ko daw ng tulong ng isang antingero. Dahil sa nangyayari ay mas tumindi ang aking takot. Napatanong na lamang ako sa aking sarili kung bakit ko ba kasi nagawa ito. Mas lalo pa yatang gumulo ang sitwasyon ko. Nang makarating na kami sa bahay at mailahad ko ang lahat ay kitang-kita ko sa mga mata ni Dina ang labis na galit. Biglang pumasok si Dina sa kwarto. Agad ko naman itong sinundan. Isang sampal ang sumalubong sa akin. Ano na naman ba tong ginawa mo, Noel? Papaano kung madamay ang mga bata? Nag-iisip ka pa ba, Noel? Galit na wika sa akin noon ni Dina. Sising-sisi ako sa aking nagawa. Halos lumuhod na ako sa harapan ng aking asawa. Pero nagsalita ulit si Dina. Nangyari na daw ang nangyari. Wala na kaming magagawa pero sana malagpasan namin ito at sa susunod, sana ay abisuhan ko daw siya sa aking mga desisyon sa buhay dahil mag-asawa kami. Lumipas ang 2 gabi. Habang mahimbing na kaming natutulog, ay may kumalabog sa bubong. Nagising akong bigla. Subalit naramdaman ko ang agarang paglundag ng isang nilalang sa bakuran ng bahay. May narinig akong umatungal na tila nasaktan. Lumabas ako ng kwarto at bahagya ko namang binuksan ang bintana sa may sala. Sa gulat ko ay nabitawan ko ang bintana at lumikha ito ng tunog. Nanigas ako sa aking nakita dahil hindi isang kapani-paniwalang nilalang ang aking nakita sa labas. Ito na marahil ang tinatawag nilang aswang. Hindi ko naman malaman ang aking gagawin, kabaryo, nang biglang kumalabog ang dingding ng bahay. Para bang may nilalang na pilit itong binabangga. Dahil sa ingay ay nagising na ang lahat. Binuksan na ni Itay ang ilaw sa may sala. At nakita niya akong nakatayo malapit sa bintana na takot na takot. Tila naiintindihan na ni Itay Pilisimo ang nangyayari. Agad niya akong hinila at tiyempong dumating na rin sila inay, Dina at ang mga anak ko. Tumakbo sa kusina si Itay at kumuha ito ng itak at asin. Bumuo ng malaking bilog si Itay na gawa sa asin at doon kami nagkumpulan sa loob ng bilog. Pinagmumura ni Itay ang aswang hanggang sa tila may naglalaban na sa labas. Nakakapangilabot ang boses ng aswang na tila nanonood sa iyong kalamnan. Binuksan ni Tatay ang bintana at kasama niya nga akong sumilip. Noon, kabaryo, kitang-kita ko si Mando na nakikipaglaban sa aswang. Nang mapangibabawan na ni Mando ang aswang, akmang gigilitan na sana niya ito ng leeg, ay may isang lalaki na biglang sumigaw. Bebang, wala kang kwentang aswang. Matapos ang sigaw ay sunod-sunod na putok na baril ang aming narinig. Agad ko namang hinila si Itay at sumigaw ako ng dapa. Ilang segundo rin ang tumagal ng putukan. Nagsibagsakan at nawasak ang mga bagay na nasa sala habang walang tigil sa pag-iyak ang aking pamilya. Nang bigla na lang kaming nakarinig na mga lalaking nagsisigawan na tila ba may umaatake sa kanila. Nang humupa ang ingay ay marahan kaming lumabas ng bahay ni Itay. Mabuti na lamang dahil walang nasaktan ni isa sa amin.
Nakita namin sa labas si Mando at ang aswang nawala ng buhay. Lumabas din mula sa dilim itong si Tio Emong. "Noel, tapos na ang problema mo." Itinuro sa akin ni Tio Emong ang 4 na kalalakihang nakabulagta. Puno ito ng kagat ng mga insekto at ang isa sa 4 ay si Ricardo. Sumalakay pala si Ricardo kasama ang isang aswang. Natalo ang puwersa ni Ricardo sa pinagsamang puwersa ng antingero at ng mambabarang. "Huwag mo nang alalahanin ang katawan ng mga demonyong ito," wika dito ni Tio Emong. Sa pagwawakas ng kasamaan ni Ricardo ay inilahad ko na sa aking mga kapatid ang lahat-lahat. Sinadya ko pa sila sa Maynila upang ipaalam ang mga nangyari. Halos himatayin naman ang isa kong kapatid sa aking mga inilahad. Gayunpaman, sa tulong ng aking mga kapatid ay nasaayos namin ang lupain. Ang bahagi ni Ricardo ay napunta sa kanyang mga anak, habang natuloy na rin ang mga plano namin sa lupain na tanging yaman na iniwan ng aking mga magulang. Natagpuan ang katawan ni Ricardo at ang 3 kasamahan nito sa isang ilog na tadtad ng baril. Hinala ng kapulisan ay kagagawan ito ng mga nakaalintan nito sa may sabungan. Pinalabas pala ni Tio Emong na pinaslang sina Ricardo. Ang nangyari sa ama ni Ricardo ay nangyari din sa kanya. Iyon ang pagkakaalam ng lahat. Ngunit para sa aking pamilya, isang lihim ang totoong nangyari kay Ricardo. Sa ngayon, kabaryo, ay maayos na ang aming buhay. Ang isa kong anak ay nasa ibang bansa na bilang isang doktor, habang ang isa ko pang anak, kasama ang sarili niyang pamilya, namamahala na ng aming mga negosyo. Kami naman ni Dina ay matagal na rin na naninirahan dito sa Maynila. Pinili namin ang simpleng buhay dito. Dito naman kami sanay. Paminsan-minsan ay dumadalaw naman kami sa San Fernando at sa Aurora, ang mga lugar kung saan nagsimula ang mga karanasan sa aming buhay na posibleng magpapahamak sa amin. Pero sa tulong na rin ng mga kapamilya at kaibigan ay nalagpasan namin ang lahat. Maalala ko nga pala, kabaryo, ang huling pagbisita ko sa Aurora ay halos inatake na ako sa puso dahil sa biglaang paglitaw ni Mando sa aking harapan. Nagtataka naman ako dahil mas matanda siya sa akin, pero bakit parang walang nagbago sa kanya? At ang isa ko pang pinagtataka, ano kaya ang mutyang tanga ni Mando? Dahil sa tuwing tinatanong ko siya ay tanging pagngiti lang ang sagot nito at tumitingala ito sa kalangitan. Kung ano man yon, kabaryo, ay hindi ko na pinagkakainteresan. Baka kung ano na naman ang mapasukan ko. Tama na ang karanasan kong iyon bilang dating sorbiterong dayo ng Aurora. Okay, so yun mga kabaryo, no? Grabe yung kwento natin ngayong araw. Yun nga, no, nakakapagtaka lang, no? Ano kayang mutya yung tangan ni Mando, no? Diba? Kasi hindi ko rin, ako rin hindi ko mahulaan eh. Kasi tinatanong din sa akin ito ni nagpadala ng sulat sa atin. Hindi ko mas-sight, no, kung anong klaseng mutya to. Pero ganun pa man, nakita nyo naman kung anong aral sa kwento, di ba? Ilang kwento na yung ganito na dahil sa labis na pagkaganin, di ba? Nahantong sa, tingnan nyo naman yung nangyari kay Ricardo. Piling ko yung nangyari sa tatay niya kay Ramil, pwedeng parehas, di ba?
yun ang hindi natin alam. Kasi nga, yun kasi yung sinasabi ko pag, pag sama-sama kasi yung punta mo sa una lang naman maganda yan Kita mo naman. Nung una nagtatamasa si Ricardo kasi syempre, ang dami niyang lupain. Ang dami niyang pinag-aanihan. Pero in the long run, kita mo naman yung ginawa ng bida natin, ni Noel. So, 'di ba? Tinulungan pa siya. Isipin mo 'yon, mambabarang sa kaalbularyo. Hindi lang 'yon, antingero. 'Di ba? Buti na lang talaga naunahan to ni Noel kasi nung time na lumulusob siya sa bahay ni Ricardo, pwede na siyang pabarang nito no. Siguro ang iniisip nito ni Ricardo, hindi, wala naman to Kumbaga, kaya ko na to, hindi ko na kailangan pa ng tulong ng isang mambabarang. Buti na lang talaga nakaligtas din si Emong no, yung tiyo yung kamag-anak ni Dina. Buti na lang kasi si Emong ang susi sa lahat, 'di ba? Siyang nagpalapit kay Mang Cesar saka yun nga kay Mando. Pero kita niya naman in the long run mas maganda talaga mga kabaryo na ang isipin natin is yung makakabuti lang sa atin saka sa pamilya natin. Maging sa kapwa para 'di ba lahat tayo. Siyempre wala naman tayong ibang hangad sa mundo kundi magkaroon ng maayos no. So maayos na buhay. So ang dapat nating gawin natin yung prosesong maayos din para syempre ang resulta maayos. Kasi pag minadali nyo yan, matitrigger kayong gumawa ng hindi maganda. 'Di ba? Doon na mag-uumpisa ngayon yung paggaganid, labis na paggaganid, unang-una sa pera. Pag minadali nyo po ang lahat, pwedeng magresulta ng hindi maganda no. So ang ganda ng kwentong to, ang talagang kapupulutan ng aral. So yun lang, ayoko nang magbigay ng mahabang komento kasi speechless ako. Nga pala kabaryo, yung mga gustong umorder ng mga nililimos na nating gamit, bisitahin niyo po ang aking page na Kwentong Baryo Official sa Facebook yon. Available na po ron, nagpo-post na po tayo ron and ako po mismo makakausap nyo. Pa-subscribe na rin at saka yung channel natin na Kwentong Baryo saka Kwentong Kalakbay sa tito natin. So, supportahan nyo pa rin. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang. Yung shoutout ko next na lang kabaryo. Okay lang? So yun, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.